Na normal lahat ng nangyayari. Tinatanggi ng Percy na yun na kilala niya ang anak ko. Tapos malalaman ko, apply din pala siya sa frat niyo. Kusang lumapit si Maxine kila Felicia para kumuha ng application niya para sa Soro na samahan nila na giniit pa ni Felicia na hindi niya naisip na may planong sumali si Maxine na agad namang sinaad ng dalaga na nakita niyang madami silang natutulungan lalo na yung mga projects ng GSX na sakto namang nakita ni Justine kaya palihim siyang nanood kila Maxine na napangiti pa ang binata dahil mas lalo siyang mapapalapit kay Maxine. Pabirong sinabi ng dalaga kila Felicia na wala naman sigurong hazing sa samahan nila kaya tinawanan siya nito. Habang nang makita naman ni Maxine si Moises ay pinakita niya yung application form niya kaya tinanong ng binata kung sigurado na siya sa plano niya, lalo't sinabi ng dalaga noon na hindi niya kasundo sila Felicia. Tinanong naman ni Maxine kung bakit kumokontra na si Moises dahil siya ang nagbibida sa frat nila dati na may koneksyon, scholarship at mga kapatiran na bakit pinipigilan na siya ng binata na sumali sa Soro kaya hindi alam ni Moises kung papaano niya ipapaliwanag sa dalaga. Sakto namang sumulpot si Justine dahil sinundan niya si Maxine na sinaad niyang magiging kabilang na ang dalaga sa grupo nila. Sabay nangako siya na kung makakapasok si Maxine ay ibibigay nila sa kanya ang proteksyon at loyalty ng mga kasama niya sa Soro, pati ang mga kabrad niya sa GSX. Sabay sinabihan niya si Moises na wag siyang mawawala sa GSX party nila. Habang giniit ni Divine kay Mercedes na kailangang mapakapit nila si Rafael sa mga misis, kaya binili niya ito na bilang asawa at ina ay yun ang magagawa niya para kay Rafael na agad namang pumayag si Mercedes. Sabay sinaad niyang magbibigay siya ng draft sa speech niya pero giniit ni Divine na may ginawa na siya at yun ang susundin niya na yun ang kailangan niyang i-memorize. Tinanong naman ni Mercedes ang tungkol kay Danica na bilang ina ay pwede siyang magsalita tungkol doon pero binili ni Jaime na mag-concentrate na lang siya sa speech niya kaya wala na siyang nagawa pa. Tinanong naman ni Rafael si Jaime na kung sa tingin nila ay nagsasabi kaya ng totoo si Danica na agad namang sinaad ni Jaime na mahaba na ang listahan ni Elias sa mga nakarelasyon niya na ilan sa kanila ay gusto nilang maging parte ng pamilya sagrado kaya hindi nila masisisi ang bata. Dahil dito ay naalala ni Mercedes ang araw na nahuli niyang karelasyon pala ni Rafael si Christine kaya sinugod niya si Rafael nang nakaalis na ang dalaga at pinamukha niya kay Rafael ang panluloko niya sa kanya kaya napagbuhatan siya ng kamay. Habang sa party ng GSX ay unang pinarangalan nila Leon si Justin dahil magna cum laude nagragraduate ang binata. Nang mag-speech na siya ay sinaad niyang siya pa rin ang magiging pinuno ng GSX, sabay pinarangalan din niya si Moises dahil siya ang top qualifier sa Dean's List. Habang sinadya naman ni Aling Nadia si Atty. Manuel sa law firm pero agad tinawag si Rafael ng sekretarya niya. Pero nang lumabas siya ay sinaad ni Aling Nadia ni si Atty. Manuel ang gusto niyang makausap at hindi si Governor pero agad namang tinanong ni Rafael kung anong kailangan niya kay Atty. Manuel. Agad sinumbat ni Aling Nadia na kilala pala ni Rafael ang ama ni Percy at doon mismo sa law firm nagtatrabaho pero never niyang binanggit sa kanya lalo't alam na nga ni Rafael na kailangang makausap ni Moises si Percy tungkol sa pagkamatay ni Roland. Sa pagsugod ni Aling Nadia ay mas pinatunayan niya at mas nakita ni Rafael na hindi siya magpapatinag at hindi siya susuko hanggat hindi niya napapatunayan ang totoo dahil wala siyang ibang sinisigaw at hinihiling para sa anak niyang pinatay kundi ang hustisya dahil naniniwala siyang nagbago na ang binata at gusto niyang ayusin ang buhay niya pero may isang taong kumitil sa kanya.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.